Good morning. Tara magbasa na tayo na ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 13 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 7. Dumating na ang wakas. Pagkasabayin ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 7 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Verse 3, dumating na ngayon ang inyong katapusan. Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Verse 4, wala akong patatawarin, isa man paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 5, ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Verse 6, dumating na ang wakas, ito na ang inyong katapusan. Verse 7, dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan, tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Verse 8, ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot, ubusin ko sa inyo ang matinding galit ko, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Verse 9, wala akong patatawarin ni isa man. Paparusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayoy, malalaman ninyo na akong si Yahweh ay talagang nagpaparusa. Verse 10, ngayon na ang araw, ito na ang inyong katapusan, sukdulan na ang inyong kapalaluan, laganap na ang karahasan. Verse 11, laganap na ang karahasan at kasamaan. Walang ititira sa kanila, lahat ay mawawala, kasaganaan, kayamanan, kabantugan. Verse 12, numarating na ang panahon, malapit na ang araw, nagsisisi ang mga namili at natutuwa. Ang nagbenta, ang puot ng Diyos ay nag-aalab sa kanila at sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos. Verse 13, ang mga ipinagbili niya ay di maisasauli at sa nagbenta kahit sila mabuhay. Wala nang saulian dahil sa kaguluhan, sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos at dahil sa kanilang kasamaan, walang matitirang buhay. Ang parusa sa Israel. Ezekiel chapter 7 verse 14, humudyat na ang tamboli at handa na ang lahat, ngunit walang lumabas upang makipagbaka. Pagkat pare-pareho silang inabot ng aking puot. Verse 15, nasa labas ng bayan ang digmaan, nasa loob naman ang salot at tagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Verse 16, kung may makatakas man sa bundok, sila'y matatagpuan sa mga bundok na parang mga kalapating lumisan sa mga libis. Sila'y nangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Verse 17, lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. Verse 18, bawat isa'y nakabalot ng sako, pinagharian ng matinding takot ang kanilang mga uloy na naahitan, nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan. Verse 19, ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak, amang ginto'y wala ng halaga, ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom, hindi nila ito makain, ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Verse 20, ang nagagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan ay ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam-suklam na mga bagay ay ginawa kong walang kabuluhan. Verse 21, ang pilak at ginto nila'y pababayaan kong nakawi ng ibang tao at ipasasamsam sa mga taong walang Diyos, pati itinuturing nilang sagrado upang ipasalaula sa mga ito. Verse 22, sila'y tatalikuran ko, pababayaan kong salaulain pati ang aking templo. Papasukin ito ng mga magnanakaw sa salaulain at gagawing isang dakong mapanglaw. Verse 23, naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Verse 24, ang mga tirahan nila ipapasamsam ko sa pinaka masasamang bayan, wawakasan ko na ang kanilang
pagpalalo at hahayaan kong masalaula ang kanilang banal na dako. Verse 25, darating sa kanila ang kaguluhan, hahanapin nila ang kapanatagan, ngunit hindi nila ito makikita. Verse 26, darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakakapangilabot na balita, kaya't sasangguni sila sa propeta, ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga pari, ngunit wala itong maisasagot sa kanila. Pati ang matatanday, walang masasabi sa kanila. Verse 27, mananaghoy ang hari sa sakmali ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Father God, nagtatanong lang, bakit ang lupit mo magparusa? Ay, nako. Ezekiel chapter 8, ang pangitain tungkol sa kasuklam-suklam na gawain ng Israel. Ezekiel chapter 8 verse 1. Nagmamadali na ako, guys. Sobrang pawis na ako. Ezekiel chapter 8 verse 1, ikalimang araw ng ika-6 na buwan ng ika-6 na taon, kaharap ko noon sa aming bahay ang pinuno ng Juda nang ako'y lukuban ng kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Verse 2, nagkaroon ako ng pangitain, may nakita akong parang tao, ang ibaba ng kanyang baywang ay parang apoy, at sa itaas ay maningning na parang makinis na tanso. Verse 3, nakita kong inuunat ang tila kamay, hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem sa pagpasok sa patio sa gawing hilaga sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng panibugho ni Yahweh. Kaya guys, huwag kayong magsamba sa rebulto. Verse 4, at naroon ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel tulad ng nakita ko sa pangitain sa kapatagan. Verse 5, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos ang sanhi ng kanyang paninibugho. Yan ang pinakaayaw talaga ni Father God, yung mga Diyos-Diyosan. Kaya dapat alisin na yung mga rebulto ba, para hindi nasampahin ng tao. Verse 6, sinabi niya sa akin, nakita mo na ang kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking sanktuaryo, higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Verse 7, at dinala niya ako sa may pinto ng patio, ang nakita ko isang butas na sa pader. Verse 8, sinabi niya sa akin, lakihan mo ang butas ng pader, gayon nga ang ginawa ko, at may nakita kong pinto. Verse 9, sinabi niya sa akin, pumasok ka at tingnan mo ang kasuklam-suklang nilang gawain. Verse 10, pumasok nga ako, at sa palibot ng pader ay nakita ko ang larawan ng lahat ng hayop na gumagapang nakakapandiring mga halimaw at ang iba't ibang Diyos-Diyosan ng Israel. Verse 11, sa harap ng mga ito nakatayo ang 70 matatanda ng Israel sa pangunguna ni Jaazanias na anak ni Safan. Bawat isa nagsusunog ng insenso. Verse 12, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nakita mo ang ginagawa nila sa madilim na silid na ito. Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita roon sapagkat wala ako roon. Verse 13, masahol pa riyan ang makikita mo. Verse 14, dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo at doy may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. Verse 15, sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba iyan? Masahol pa riyan ang makikita mo. Verse 16, dinala niya ako sa patio sa loob ng templo sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita ako mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumamba sa araw. Pati araw guys, sinasamba na. Ano ba yan? Verse 17, sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba iyan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambahayan ng Juda na punuin ng karahasan ang buong lupain? Lalo lang nila akong ginagalit sa ginagawa nilang iyan. Verse 18, kaya nga paparusahan ko sila, wala akong patatawarin ni isa man sa kanila, dumaing man sa akin, hindi ko sila diringgin. So, nandito na tayo sa Ezekiel chapter 9, ang pagpuksa sa masasama.
Ezekiel chapter 9 verse 1, sumigaw si Yahweh, halik kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod, dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Verse 2, mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tig isa ng sandata, may kasama silang nakasuot ng kayong lino, may panulat sa baywang, tumayo sila sa may altar na tanso. Verse 3, noon ang kalwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng telang lino at may panulat sa baywang. Verse 4, sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Verse 5, sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon, huwag kayo magtitira. Verse 6, maliban sa mga may tanda sa noo, patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata. Oh. So pag may tataka sa noo, guys, hindi ka papatayin. Okay, ulitin ko yung verse 4. Ezekiel chapter 9 verse 4, sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam sa ginawa roon. Verse 5, sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon, huwag kayong magtitira. Verse 6, maliban sa mga may tanda sa noo, patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo, inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay. Verse 7, sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Sige, umpisahan nyo na. Lumakad nga sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Verse 8, ako'y naiwang mag-isa. Habang pumapatay sila, nagpatira pa ako at nanangis, sinabi ko, Panginoong Yahweh, aking Diyos, dahil ba sa galit mo sa Jerusalem ay ubusin mo ang nalalabing Israelita. Verse 9, sinabi niya sa akin, napakalaki ng pagkakasala ng Israel at ng Juda. Dumadanak ang dugo sa lupain, nawawala ang katarungan. Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita sapagkat umalis na ako sa lupain. Verse 10, kaya pagbabayarin ko sila sa ginagawa nila. Wala akong patatawarin ni isa man sa kanila. Verse 11, at bumalik ang lalaking nakasuot ng tilang lino at sinabi kay Yahweh, nagawa ko na po ang ipinagagawa ninyo sa akin. Bukas na itong chapter 10, guys. Umalis sa templo ang kaluwalhatian ni Yahweh. Ay, ba't ganun puro patayan? Nakakainis. Sometimes, minsan nagtatanong talaga ako kay Father God, bakit bakit po inuutos niyong patayin ang mga, akala ko po kasi kayo, sabi niyo, kaya nga lagi nating nababasa, guys, ay lagi nating hinihiling sa kanya, have mercy on us, Father God, kasi ang alam ko talaga, pag kinakaawaan ka lang ni Father God, doon ka lang maliligtas. Okay, bye everyone, God bless.